May mensahe ako para sa lahat ng mag-asawang Kristiyano, oras na para pag-isipan ang isang mahalagang aspeto ng buhay may asawa. Hindi ito laging sinasabi ng lahat, ngunit mahalaga na ang kasal ay respetado at ang kalinisan ay pinangangalagaan. Dahil tulad ng sinasabi sa atin ng kasulatan sa Hebreo 13:4, hahatulan ng Diyos ang mga immoral at mga nangangalunya. Maligayang pagdating sa aking channel. Isang karangalan na makasama ang bawat isa sa inyo bilang bahagi ng kahangahangang pamilyang ito na patuloy na lumalaki, pinagbubuklod ng pagkakapatiran at pananampalataya. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na madalas na hindi nabibigyang pansin sa ating mga kongregasyon, ngunit karapat-dapat ng malalim na pagninilay dito sa channel. Kamakailan, isang tapat na tagasunod ang nagbahagi sa akin. Hindi ko gusto kapag iniiwasan ng mga pastor ang mga paksang ito, kahit na ito ay tinatalakay sa Biblia. Kaya ngayon, tututukan natin ang buhay may asawa at ang kahalagahan ng kasal. Kaya't mag-relax at maghanda sa pakikinig. Kumbinsido akong ang mga susunod na salita ay magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Ang video na ito ay dinisenyo upang linawin ang inyong mga pag-aalinlangan. Hinihiling ko rin sa inyo ng isang munting pabor. Pakilike ang video na ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Napansin ko ang ilang mga kawili-wiling tanong sa mga komento dito sa channel at sa aking Instagram. Ngayon, maglalaan tayo ng oras para tugunan ang mga kahilingang ito. Partikular, may 3 tanong na nararapat ng masusing sagot. Kumbinsido akong ang mga sagot ay magiging malaking tulong sa marami sa inyo. Ang unang tanong ay mula sa isang kapatid na nagbahagi ng personal na sitwasyon. Matagal na akong kasal, ngunit kamakailan lang ay hindi na nararamdaman ng aking asawa ang pagnanasa para sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Ang video na ito ay naglalayong talakayin ang isyong ito ng bukas at tapat. Humingi ng payo ang kapatid na ito sa atin at marahil marami sa inyo ang nasa parehong sitwasyon. Sa kadahilanang ito, nagpasya akong gawin ang video na ito. Ang kanyang asawa ay naging malayo, nagpapakita ng kawalang interes at kawalan ng pagnanais na magbahagi ng mga pribadong sandali. Tinanong niya ng desperado, ano ang dapat kong gawin? O Diyos ko, ano ang magagawa ko? Ang problemang ito, sa kasamaang palad, ay maaaring senyales na ang issue ay nasa dinamika ng mag-asawa, marahil ay nasa iyo rin. Kung nakakaranas ka ng katulad na sitwasyon, nais kong ikwento ang isang kaso na aking hinarap noong ako ay namumuno sa isang kongregasyon. Isang kapatid na babae ang lumapit sa akin na nagrereklamo na hindi na niya nararamdaman ang pagnanasa para sa kanyang asawa. Kahit na sila ay pisikal na magkasama, ang kanilang mga interaksyon ay kulang sa pag-ibig at pagnanasa. Ipinaliwanag niya na malamig ang pagtrato sa kanya ng kanyang asawa, walang tamang respeto, hinahanap siya lamang para matugunan ang pansariling pangangailangan. Dahil dito, pakiramdam niya ay isa lamang siyang bagay, ginagamit at hindi minamahal bilang tao. Kaya, kung nakikita mo ang iyong sarili sa paglalarawan na ito, oras na upang huminto at pag-isipan kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iyong asawa. Isaalang-alang kung kahit hindi mo sinasadya, nakatulong ka sa pagpaparamdam sa kanya na siya ay napabayaan. Ang susi ay muling itatag ang respeto at malasakit sa relasyon, harapin ang sitwasyon na may empatiya at pangakong magbago. Mahalagang maunawaan na ang mga kababaihan, tulad ng lahat ng tao, ay may malalim na damdamin at kailangang tratuhin ng may respeto at dignidad. Sa kasamaang palad, may narinig akong mga tao na ikinukumpara ang mga kababaihan sa mga bata o alagang hayop na nagsasabi na dapat silang kontrolin ng kanilang mga asawa.
Ang baluktot na pananaw na ito ay nagdudulot ng pagtrato sa mga kababaihan bilang mga bagay, hindi bilang mga individual na may sariling damdamin at karapatan. Kapag ang pag-ibig ay napalitan ng pagiging bagay, madalas na nagiging malamig ang damdamin ng babae at ang relasyon ay labis na nahihirapan. Lalo na sa mga sandaling pribado, kung ang isang babae ay pakiramdam na hindi maganda ang pagtrato sa kanya, ang pag-ibig at kasiyahan ay hindi maiwasang maglaho. Ito ay isang problema na maaari ring maranasan ng mga mag-asawang Kristiyano sa kabila ng mga prinsipyong pag-ibig at respeto na bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang mensahe ng Biblia sa Mateo 19:6 ay malinaw, kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang katuruang ito ng Biblia ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa sa kasal. Kung ang bawat mag-asawa ay magpapatibay ng pananaw na ito, na makita ang kanilang asawa hindi lamang bilang kapareha, kundi bilang bahagi ng kanilang sarili, ang dinamika ng maraming kasal ay lubos na magbabago, na nagdudulot ng mas malawak na pag-unawa at pagmamahalan. Ang konsepto ng pagkakaisa ay fundamental sa kasal. Mga kapatid, upang mamuhay ng masayang buhay may asawa, mahalaga na taglayin ang kaisipan na kayo at ang inyong asawa ay isang laman. Igalang ang iyong asawa gaya ng iyong sarili at tratuhin siya ng parehong pag-aaruga na iyong ibinibigay sa iyong sarili. Ito mismo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Itinuturo ng Efeso 5:28. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa gaya ng kanilang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Pag-isipan ito, walang sino man ang sadyang pipiliing saktan ang sarili upang sugatan o tratuhin ang sarili ng pabaya. Sa kabaligtaran, inaalagaan natin ang ating katawan, pinoprotektahan ito. Sinasabi ng Biblia sa atin na sa sandaling magpakasal, ikaw at ang iyong asawa ay nagiging isang entidad, isang laman. Ito dapat ang pundasyon kung saan nakabatay ang bawat kilos at desisyon sa loob ng kasal. Ang pagpapanatili ng pananaw na ito ay tunay na makapagbabago sa iyong relasyon sa kasal. Amen. Yakapin ang aral na ito at makikita mo ang bunga nito. Amen. Kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon kasama ang iyong asawa, mahalagang humakbang paatras at pag-isipan ang kalikasan ng inyong relasyon. Nagsasalita ako tungkol dito dahil ito ay isang mahalaga at kinakailangang paksa. Ang mga salitang ito ay hindi walang halaga. Kumbinsido akong maraming tao ang kailangang makarinig ng mga ito. Para sa kadahilanang ito, iniimbitahan ko kayong ibahagi ang video na ito kapag natapos na ito dahil maaari itong maging pagpapala sa iba. Isa sa mga paraan upang harapin ang mga hamon sa kasal ay ang labanan ang mga atake ng dyablo sa pamilya na isang sagradong institusyon na nilikha ng Diyos. Kung nararamdaman mong ang iyong kasal ay nasa krisis, ang unang dapat gawin ay manalangin. Makipag-usap sa iyong asawa at kung kinakailangang humingi ng tawad, gawin ito ng walang pag-aalinlangan. Manalangin ng taimtim at labanan ng bawat tukso at masamang atake. Nakita ko ang mga mag-asawa na tila masaya at pagkatapos, bigla na lang, naging komplikado ang lahat. Maaring itanong mo kung ano ang nangyayari. Sa mga ganitong sandali, ang panalangin at kung sa palagay mo ay kinakailangan, ang pag-aayuno ay maaaring maging makapangyarihang mga kasangkapan. Tandaan, ang Satanas ay tuso at susubukan niyang guluhin ang lahat ng mabuti at nauukol sa Diyos. Huwag isiping ang diborsyo ay isang madaling solusyon. Huwag hayaan ang ganitong kaisipan na manahan sa iyong isip, lalo na sa pangalan ni Jesus. Sa inyo mga batang mag-asawa na maaaring isipin ang diborsyo sa unang senyalis ng kahirapan o hindi pagkakaunawaan, hinihimok ko kayong itapon ang posibilidad na iyon. Tuklasin ang lahat ng iba pang paraan upang lutasin ang inyong mga problema.
dahil ang halaga ng kasal ay higit pa sa panandaliang mga paghihirap. Kapag ang kasal ay nakakaranas ng mga kahirapan, mahalagang humingi ng suporta at espiritual na patnubay, lumapit sa panalangin, kumonsulta sa inyong pastor o humingi ng payo mula sa isang kapatid na may mahabang karanasan sa buhay may asawa, marahil ay may upfront taon ng pagsasama. Higit sa lahat, gayunpaman, mahalagang makipag-usap sa iyong asawa. Posibleng iwasan ang diborsyo kahit na walang perpekto sa mundo at hindi maiiwasan ang mga problema. Responsibilidad nating subukang lutasin ang mga ito. Ang mensaheng ito ay para sa lahat ng nakikinig. Tanggapin ang mga salitang ito sa pangalan ni Jesus at maunawaan na ang kasal ay isang institusyong iginagalang ng Diyos. Ngayon, pumunta tayo sa pangalawang issue, isang mensahe na personal na dumating sa akin at nagpagmuni-muni sa akin. Isang kapatid ang nagpahayag ng pag-aalala dahil ang kanyang asawa ay nakikita ang sex bilang isang bagay na marumi, kaya't hinahadlangan ang ganap na espiritual na koneksyon. Sinasabi niya na ang kanyang pagtanggi ay isang paraan upang gawing banal ang sarili. Para sa akin, ito ay isang pagkakaiba ng katotohanan. Mahalagang linawin ang mga maling akalang ito upang mamuhay ng malusog at kumpletong relasyon sa pag-aasawa. Ang sex sa loob ng hangganan ng kasal ay isang biyayang nilikha ng Diyos at hindi makasalanan. Maaari itong tamasahin ng malaya at madalas hanggat ninanais ito ng parehong asawa nang hindi negatibong naapektuhan ang inyong espiritualidad o relasyon sa Diyos. Laging alalahanin ang mga salitang ito. Ang sex ay makasalanan lamang kapag ito ay nangyari sa labas ng disenyo ng Diyos. Sa loob ng konteksto ng kasal, ito ay isang biyaya. Yakapin ang katotohanan ito at palayain ang iyong isipan mula sa anumang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, madalas akong makatanggap ng mga mensahe mula sa mga nag-aalalang tao na nagtatanong kung ang sex ba ay maaaring maging makasalanan o kung ito ay makakahadlang sa kanilang espiritualidad. Sa iyo, mahal kong kapatid, sinasabi ko, huwag mong isipin ang sex bilang isang bagay na banyaga o hindi tama. Hindi ito isang banyagang elemento sa mundong nilikha ng Diyos. Mismo ang Biblia sa Genesis 9:32-7 ay humihimok sa atin, magpakarami at magparami. At paano mangyayari ang pagpaparami? Tiyak na hindi sa pamamagitan ng passive na pagmamasid sa kalikasan. Kaya't nagiging kasalanan lamang ang sex kung ito ay ginagawa sa labas ng kasal. Sa loob ng sagradong ugnayang ito ay isang banal na regalo. Paniwalaan ito ng matatag at palayain ang iyong sarili mula sa mga maling kaisipang ito. Mahalagang linawin ang isang karaniwang maling akala sa maraming kababaihan sa mga komunidad ng Kristiyano. Ang pagtanggi sa pag-aasawang relasyon. Binibigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 2, Talata 10, ang konseptong ito. Huwag kayong magkait sa isa't isa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong dalawa at para sa isang panahon upang kayo'y makapanata sa pananalangin. At pagkatapos ay muling magsama upang hindi kayo tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. Binibigyang diin ni Pablo ang pangangailangan ng isang pinagkasunduan desisyon kung ang mag-asawa ay pipiliing pansamantalang umiwas sa mga relasyong sexual upang italaga ang kanilang sarili sa panalangin. Ang abstensyon na ito ay dapat na napagkasunduan ng parehong asawa, limitado sa panahon na may layunin na maiwasan ang mga tukso na maaaring lumitaw mula sa mahabang panahon ng paghihiwalay. Ang mahalagang punto ay walang biblikal na indikasyon na nagpapahiwatig ng kahinaang espiritual sa mga mag-asawang nagpapanatili ng aktibong buhay sexual. Sa kabaligtaran,
Ang abstensyon ay nakikita bilang isang pansamantalang exception para sa isang tiyak na espiritual na layunin. Kaya, hindi ang mga ugnayang may asawa ang humahadlang sa buhay espiritual. Sa halip, kinikilala ng Biblia na may mga pagkakataon na ang pagtutok lamang sa mga espiritual na bagay ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, mahalaga na mapanatili ang balanse, iwasan ang mahabang panahon ng abstensyon na maaaring magdulot ng mga tukso o maging ng mga mapangalunya na pag-uugali. Kapatid, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, mahalagang magkaroon ng bukas at tapat na pag-uusap sa iyong asawa. Ipaliwanag ng malinaw na ang sex sa loob ng kasal ay hindi kasalanan. Posible na may kakulangan sa pag-unawa o na nananatili ang mga hindi pagkakaintindihan dahil sa maling impormasyon. Ipinagdiriwang ng Biblia ang kasal at lahat ng kasama nito, kabilang ang pisikal na aspeto bilang isang biyaya mula sa Diyos. Ang pangatlong mensahe na nabasa ko ay mula sa isang babae na nagpapahayag ng pag-aalala sa pagsasabing, "Ang aking asawa ay hindi kailanman nasisiyahan at hindi na kaya ng aking katawan." Sa konteksto ng kasal, dapat iwasan ang labis. Mahalagang igalang ang pisikal na kalusugan ng iyong kapareha dahil ang sobrang pangangailangan ay itinuturing hindi lamang nakasasama kundi makasalanan din. Mahalaga na maunawaan na ang labis na pagnanasa ay maaaring magpakita ng mas malalim na problema. Sa katunayan, noong 2018, kinilala ng World Health Organization ang mapilit na pag-uugaling sexual bilang isang opisyal na karamdaman. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon bilang lalaki man o babae, mahalagang kumonsulta sa isang eksperto upang harapin ang issue. Nabasa ko ang tungkol sa isang tao na nanganganib na masira ang higit sa isang kasal dahil hindi maibigay ng asawa ang kanyang mga pangangailangan. Ang sitwasyong ito ay maaaring dulot ng isang kondisyon na nangangailangan ng medikal na atensyon. Kung minsan, maaaring hindi ito isang karamdaman, kundi mga baluktot o immoral na pag-uugali. Gayunpaman, maaari rin itong kilalanin bilang isang patolohiya. Ang pangunahing katangian ng mapilit na sexual na pag-uugali ay hindi ang dalas ng mga pakikipagtalik, kundi ang kawalan ng kakayahang kontrolin ang impulsong ito. Ang isyong ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng tao, pati na rin sa kanilang pamilya, panlipunan at profesional na relasyon. Ang paggamot para sa karamdaman na ito ay maaaring magsama ng paggamit ng gamot upang pamahalaan ang mga pagnanasa at psychotherapy. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, mahalagang pag-usapan ito sa iyong kapareha at humingi ng profesional na tulong. Gawin ang lahat ng makakaya upang mapanatili ang iyong kasal, ituring ito bilang isang banal na biyaya. Tandaan na pinagpala ng Diyos ang iyong pagsasama. Ito ay isang mahalagang regalo na dapat ingatan ng mabuti. Itinuturo ng Biblia na ang kasal ay sagrado at na ang kama ng mag-asawa ay dapat manatiling dalisay. Mahalagang gawin ang video na ito dahil nakatanggap ako ng maraming mensahe na sumasalamin sa isang realidad na karaniwan sa maraming tao. Kung itinuturing mong isang biyaya ang iyong kasal, ngunit nakakaranas ka ng mga kahirapan, sundin ang mga alituntuning ito. Ang pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, laging pag-uusap at paghingi ng tawad ay mahalaga. Ang pag-amin ng mga problema at paghahanap ng mga solusyon ng magkasama ay maaaring maiwasan ang maraming komplikasyon. Iwasang hayaang manaig ang sama ng loob at alitan. Kapag lumala ang mga damdaming ito, sinasamantala ni Satanas ang pagkakataon upang palalain ang sitwasyon na nagdudulot sa mag-asawa na maging hindi mapagtiisan sa isa't isa. Hindi ito ang ninanais ng Diyos para sa iyo. Itinuturo ng Biblia na huwag hayaang lumubog ang araw sa iyong galit.
Sa makatuwid, subukan mong lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan bago ang paglubog ng araw, huwag matulog na galit. Ito ang payo mula sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mangyaring iwanan ng inyong mga komento sa ibaba. Babasahin ko ang lahat ng mga mensahe at magsusumikap na gumawa ng video na tumutugon sa inyong mga katanungan. Pagpalain kayo ng Diyos, ang inyong pamilya at ang inyong kasal sa pangalan ni Jesus. Iin ni Pablo ang pangangailangan ng isang pinagkasunduan desisyon kung ang mag-asawa ay pipiliing pansamantalang umiwas sa mga relasyong sexual upang italaga ang kanilang sarili sa panalangin. Ang abstensyon na ito ay dapat na napagkasunduan ng parehong asawa, limitado sa panahon na may layunin na maiwasan ang mga tukso na maaaring lumitaw mula sa mahabang panahon ng paghihiwalay. Ang mahalagang punto ay walang biblikal na indikasyon na nagpapahiwatig ng kahinaang espiritual sa mga mag-asawang nagpapanatili ng aktibong buhay sexual. Sa kabaligtaran, ang abstensyon ay nakikita bilang isang pansamantalang exception para sa isang tiyak na espiritual na layunin. Kaya, hindi ang mga ugnayang may asawa ang humahadlang sa buhay espiritual. Sa halip, kinikilala ng Biblia na may mga pagkakataon na ang pagtutok lamang sa mga espiritual na bagay ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, mahalaga na mapanatili ang balanse, iwasan ang mahabang panahon ng abstensyon na maaaring magdulot ng mga tukso o maging ng mga mapangalunya na pag-uugali. Kapatid, kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, mahalagang magkaroon ng bukas at tapat na pag-uusap sa iyong asawa. Ipaliwanag ng malinaw na ang sex sa loob ng kasal ay hindi kasalanan. Posible na may kakulangan sa pag-unawa o na nananatili ang mga hindi pagkakaintindihan dahil sa maling impormasyon. Ipinagdiriwang ng Biblia ang kasal at lahat ng kasama nito, kabilang ang pisikal na aspeto bilang isang biyaya mula sa Diyos. Ang pangatlong mensahe na nabasa ko ay mula sa isang babae na nagpapahayag ng pag-aalala sa pagsasabing, "Ang aking asawa ay hindi kailanman nasisiyahan at hindi na kaya ng aking katawan." Sa konteksto ng kasal, dapat iwasan ang labis. Mahalagang igalang ang pisikal na kalusugan ng iyong kapareha dahil ang sobrang pangangailangan ay itinuturing hindi lamang nakasasama kundi makasalanan din. Mahalaga na maunawaan na ang labis na pagnanasa ay maaaring magpakita ng mas malalim na problema. Sa katunayan, noong 2018, kinilala ng World Health Organization ang mapilit na pag-uugaling sexual bilang isang opisyal na karamdaman. Kung ikaw ay nasa